Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, hindi na kailangan pang isoli ng Kamara ang 2026 Proposed National Expenditure Program. Ito ang napagkasunduan ng mga party leader na tuluyang inurong ang kanilang rekomendasyon. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways na aayusin ng mga ito ang gusot sa budget. Tuloy-tuloy rin ang budget deliberation sa Kamara at kumpiyansa ang liderato ng mababang kapulungan na on-time pa rin nilang maipapasa ang panukalang pondo. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Kung kahapon sama-sama pang inanunsyo ng House Party Leaders ang kanilang rekomendasyon na ibalik muna sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program dahil sa iba't ibang issue sa nilalaman nito, ngayong araw binawi na ng grupo ang rekomendasyon at ipinagpatuloy na rin ng House Committee on Appropriations ang kanilang budget deliberations. Ayon kay Appropriations Vice Chair Jose Alvarez na isa sa mga nasa likod ng rekomendasyon, mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi sa kanila na ituloy na lang ang budget briefings. Nagsabi na rin daw kasi ang Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways na aayusin na lang nila ang gusot sa budget proposal. Mga 9 o'clock kagabi, tumawag na sila na sila na lang pupunta rito at aayusin nila. Yung DBM po? Si Secretary Vince at saka si Sigmina. Sila nakiusap na dito na tuloy na lang para hindi na magahol sa panahon. But we gave them 10 days to do it. Sinigundahan din ito ni Appropriations Chair Micaela Swansing. Anya kung naaprubahan man ang rekomendasyon, hindi rin naman ito illegal. In terms of legality, actually, walang nakikitang legal impediment. Pero, of course, given that we also want to make sure that the budget is passed on time. So, we also have to work as much as we can kung ano yung kaya natin gawin to be able to meet that deadline. Kaya, yun yung ating ginagawa na tuloy-tuloy pa rin yung ating budget deliberation. Isa sa mga nadadawit sa mga issue ukol sa budget, si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, na siyang tumayong House Appropriations Committee Chair noong 19th Congress. Pero ayon kay House Spokesperson Princess Abante, nasa labas siya ng bansa ngayon. He's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pagtitiyak naman ng kasamahan ni Ko at isa pang kinatawa ng Ako Bicol Party List na si Congressman Alfredo Garbin Jr. Tuloy lang ang kanilang serbisyo sa kabila ng mga issue. Tuloy-tuloy mo yung aming programa, yung core advocacy namin sa education, sa health, sa mga livelihood training, sa social services, and of course our active participation sa Kongreso. Hinatid na yung anak niya sa Boston University. In time also for his regular check-up doon. He was advised by the doctor to have an extensive check-up kasi may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. Sa ngayon, hinggil pa rin sa usapin ng budget. Pinaiimbestigahan na ni House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. sa House Committee on Public Order and Safety ang anyay attempted insertion of 8 billion pesos in the PNP budget for 2026. Giit ng mga kongresista, sisiguraduhin nila na ang maipapasa nilang panukalang pondo tunay na tutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.